Luka 1 basketball shoes mabibili sa halagang $3,099. I-click lamang ang link sa comment section. Ginawang dikit ng Indiana Pacers ang mga laro laban sa Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. Ngunit hindi sapat ang mga close games na ito upang manalo ng kahit isang laro, kaya't malayo pa rin sila na maipanalo ang serye. Na-sweep ng Boston ang Indiana, tinapos ang serye sa pamamagitan sa 105-102 na tagumpay sa Game 4 ngayong Martes. Nakapasok na ang Celtics sa finals sa ika-23 times at susubukan nilang makuha ang kanilang ika-18th championship. Naglaro ang Boston sa 2022 finals, ngunit natalo sa Golden State at hindi pa naipanalo ang titulo mula noong 2008. Ang Game 4 ay naganap katulad sa una at pangatlong laro ng serye. Nanguna ang Pacers sa malaking bahagi ng laro at may kalamangan sa huling bahagi sa ika-4 na quarter. Naitayo ng Indiana ang 98-90 lead sa 5.56 sa ika-4 na quarter. Ngunit ang kakayahan ng Celtics na mag-score at magdepensa, sila ang may hawak sa number 1 offense at number 2 defense sa regular season ang nangibabaw sa huli. Ang mga missed shots at turnovers ang sumira sa Pacers. Natalo ng Boston ang Indiana sa 15-4 run upang tapusin ang laro. Si Jaylen Brown ay may isang blocked shot at pagkatapos ay nag-assist kay Derrick White para sa 3-point shot na nagbigay ng 105-102 lead sa Celtics. Ito ang tanging lead ng Boston sa huling quarter. Si Brown ay may team high na 29 points at dumagdag ng 6 na rebounds, 3 steals, 2 assists at 1 block, at si Jason Tatum ay may 26 points, 13 rebounds at 8 assists. Si Brown ang nanalo ng Eastern Conference Finals MVP Award na may average na 29.8 points, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals at shooting na 51.7% mula sa field at 37% sa 3-pointers. May iba pang mga salik na nagpagulo sa Pacers. Ang All-NBA point guard na si Tyrese Haliburton ay hindi nakapaglaro sa huling 2 laro ng serye dahil sa strain sa kaliwang hamstring. Dagdag pa rito ang inaasahang pagkawala ni Benedict Mathurin. Nagkaroon siya ng season-ending shoulder surgery noong Marso at ang depth ng Pacers ay naging problema laban sa Boston. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ito na kaya ang tsansa ng Boston na makakuha muli ng ring? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Karl Anthony Towns ay muling nagkaroon ng mahinang shooting sa Game 3 laban sa Dallas Mavericks habang natalo ang Minnesota Timberwolves sa 116-107 para bumagsak sa 3-0 deficit. Matapos ang laro, inamin ni Towns na siya ay naiinis dahil sa lahat ng missed shots nito dahil nagpa-practice siya ng 1,500 shots araw-araw. Kailangan ko lang tumawa, sabi ni Towns. Nagpa-practice ako ng hanggang 1,500 shots araw-araw. Maganda ang shooting ko buong playoffs, yung sobrang taas ng kumpiyansa ko. Kaya kapag ganito na hindi pumapasok ang mga shot ko, mahirap talaga. Sa tingin ng karamihan, masyadong mataas ang 1,500 at pareho rin ang pakiramdam ng inside the NBA crew na sina Draymond Green, Charles Barkley at Kenny Smith. Lahat ay naniniwalang nagsisinungaling si Towns. Catcapping, sabi ni Green. Walang sino man ang nagpa-practice ng 1,500 shots araw-araw ngayon. Hindi ako basta nagpa-practice ng shots, ginagawa ko ito ng tama, sabi ni Smith. Para makagawa ng 300 shots sa isang araw ay aabutin ka ng mga 45 minutes. Kung magpa-practice ka ng 1,500 shots, aabutin ka ng 2.5 oras at may practice ka pa. Kalokohan. Pwede ba nating ihagis ang cup sa camera ngayon? Ang nakakatawa sa sinabi niya ay una sa lahat, nagsisinungaling siya, sabi ni Barkley. Sabihin na nating totoo ang sinasabi niya. Kung nagpa-practice siya ng 1,500 shots threes, iyon ang problema. Ito ay dahil sa klase ng mga shots niya, iyon ang problema. Walang kinalaman ito sa hindi niya pagpa-practice ng laro. Critical din si Barkley kay Towns sa hindi nito pagpa-practice sa kanyang mid-range at post-up game. Ang pagkakaroon ng maraming epektibong paraan sa pag-score ay tiyak na ideal para sa big man ng Timberwolves, lalo na't hindi pumapasok ang kanyang outside shot sa puntong ito. Ito ang tingin sa kung gaano kasama ang shooting ni Towns sa seryeng ito. Sa Game 1 may 16 points sa 6 of 20 field goal made na may 2 of 9 sa 3-pointers. Sa Game 2 may 15 points sa 4 of 16 field goal made na may 1 of 5 sa 3-pointers. Sa Game 3
may 14 points sa 5 of 18 sa field goal made na may 0 of 8 sa 3-pointers. Si Towns ay mayroong 15 of 54 na may 27.8% sa field at 3 of 22 sa 15.6% sa 3-point arc sa seryeng ito. Iyan ay talagang kakilakilabot at nakakaalarma para sa Timberwolves. Ang kanyang outside shot ay hindi pumapasok sa mahabang panahon. Si Towns ay may 58.1% sa 3 sa kanyang unang 7 laro sa playoffs na ito. Pero sa huling 7 laro, siya ay may 17.1% lamang. Ang Timberwolves ay natalo sa 5 sa huling 7 laro bilang resulta at kailangan nila ang kanilang big man na magpakitang gilas sa Game 4 laban sa Mavericks kung nais nilang pahabain ang serye. Ang nakakatawa sa shooting struggles ni Towns laban sa Mavericks ay dumalo si Dirk Nowitzki sa Game 3. Ilang taon na ang nakalipas, sinabi ni Towns na siya ang pinakamahusay na shooter sa mga big men sa kasaysayan ng NBA. Kaya ang pagbagsak niya sa harap ni Nowitzki ay hindi maganda. Nakakalungkot talaga kung paano nagiging ganito ang postseason para kay Towns na may average na 15 points, 8.3 rebounds, 2.7 assists at 1.0 steals bawat laro laban sa Mavericks. Naglaro siya ng napakahusay sa mga naunang rounds laban sa Phoenix Suns at Denver Nuggets. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Totoo kaya ang sinabing 1,500 shots ni Towns araw-araw? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ipinahayag ni Anthony Edwards ang kanyang matibay na kumpiyansa sa kakayahan sa kanyang team kahit na sa kabila sa 3-0 deficit laban sa Dallas Mavericks sa Western Conference Finals. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, panahon na para gumawa ng kasaysayan mga pare. Hindi ko pa rin nararamdaman na kaya nila tayong talunin bro. Hindi pa tayo lahat sabay-sabay nag-click. Isang laro lang. Nanatiling matatag si Edwards kahit matapos ang mga pagkatalo. Sinabihan ng kanyang teammate na si Mike Conley, hindi nila tayo matatalo. Ang kanyang matibay na kumpiyansa ay nagpapakita sa kanyang palaban na espiritu. Ngunit maaaring nagpapakita rin ito sa isang uri ng pagtanggi sa mabigat na realidad sa kanilang sitwasyon. Inipon ni Edwards ang kanyang mga teammates, binigyang diin ang bigat sa kanilang hamon. Ang kanyang panawagan sa aksyon ay nagpapakita sa kanyang determinasyon at pamumuno. Hinihimok ang kanyang team na labanan ang mga posibilidad. Kahit na sa harap sa matinding kasaysayan na walang team sa NBA ang nakabawi mula sa 3-0 deficit sa playoffs, kung saan 154 teams ang nabigo, nanatiling hindi natitinag si Edwards. Statistically, dominanteng naglaro ang Mavericks, pinangunahan nina Luka Doncic at Kyrie Irving. Si Doncic ay may average na 32.7 points, 7.7 rebounds at 8.7 assists bawat laro sa 46.4% shooting mula sa field at 40.6% mula sa 3-point range. Si Irving ay naging magaling din, may average na 27.7 points, 4 rebounds at 4.7 assists sa 52.5% shooting at 43.8% mula sa 3-point range. Sa kabaligtaran, ang mga top players ng Minnesota ay nahirapan. Si Edwards ay merong 22 points, 8.3 rebounds at 8.3 assists sa 38.6% mula sa field at 33.3% mula sa 3-point range, habang si Karl Anthony Towns ay may average na 15 points, 8.3 rebounds at 2.7 assists, habang may 27.8% mula sa field at 13.6% mula sa 3-point range. Kahit na kontra sa kasaysayan ang mga posibilidad, ang kumpiyansa at pamumuno ni Edwards ay maaaring magbigay inspirasyon sa Timberwolves na labanan ng mga inaasahan at magbigay ng isang matapang na pagsisikap na manatili sa serye. Ang kanyang paniniwala na ang team ay maaaring magsama-sama at magpakita sa kanilang pinakamahusay na laro ay magiging mahalaga habang hinaharap nila ang matinding hamon na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kumpiyansa ni Anthony Edwards? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.